Kaibigan, minsan ba napapansin nyo, parang meron kayong nalalasahang iba sa bibig ninyo? Pero naka-toothbrush ka naman, wala ka namang kinakain. Pero bakit minsan parang may lasang bakal, o mamaya may lasang mapait, o may lasang maasim, o may lasang maalat bigla sa bibig natin? Senyales ba to ng sakit? Actually, may clues din yan. Yung dila natin, iba't ibang parts yan. Merong part na panglasa ng mapait, matamis, o salty. Pero yung sinasabi ko sa inyo, wala naman eh. Wala ka namang kinakain pero may nalalasahan ka. So, tignan natin yung apat na possibilities. Number 1, kung metallic taste. Ito, parang lasang bakal. Diba yan, no? Parang kumain ng iron, ng bakal. Ano kaya ang possible na dahilan? Number 1, ang pinaka-common, may sira ang ipin. May sira. So, may infection, may gingivitis, may bad breath, maluwag yung ipin, 'di ba? So, may mga bacteria kaya panlasa mo, bakit parang lasang bakal? So, merong madumi. Okay, may abscess. So, poor hygiene ang kailangan diyan. Magpapa-dentist, magto-toothbrush, magpo-floss, at mag-tongue cleaner. Pwede rin meron ka lang sakit. Yung mga taong may sakit, nagbabago yung panlasa. Baka may upper respiratory infection, may trangkaso, may sipon, pwede nagbabago din yung lasa. Pwede parang metal. Ito ngayon, metallic taste muna tayo sa lasang bakal. Buntis. Ang mga buntis, nagbabago yung panlasa nila. Diba, naglilihi sila eh. Baka naglilihi sa ice, sa pickles. Ito si Doc Lisa sa siopaw naglilihi. So, minsan, nag-iba yung lasa. Lasang bakal, lasang maasim. May tawag dyan. Lalo na sa first trimester habang naglilihi. Mapapansin nila iba lasa. More serious illness. Nakalimutan ko banggitin. Pag na-COVID, di ba? Ng COVID, nawawala panlasa pang amoy. Nagbabago din panlasa pang amoy. Pwede rin yun. Na-mention ko na kanina, di ba? Upper respiratory infection. Kasama doon yung COVID. Pwede rin more serious na sakit. May diabetes, may nerve problem, may liver, kidney disease. Nagbabago din yung panlasa. May strange metallic taste. Tsaka yung mga taste buds natin, nerves din yan eh. May mga nerves yan na konektado sa utak natin. Kaya kung may problema sa utak, nagbabago yung nakikita, nararamdaman, pati panlasa. Brain tumor, epilepsy, head trauma, may problema sa utak, pwede rin magbago ang panlasa, pati pang-amoy. Okay? Yan ang mga metallic taste na parang bakal, baka may sira ang ipin, may inaayos sa ipin, may abscess, may natanggal na ipin, buntis, at diabetes. Okay? Ito, paano makakaiwas sa metallic taste? Uminom ng maraming tubig, huwag gumamit ng metal spoon o water bottle, plastic bottle. Mas maganda yung bote na lang. Magmumug palagi. Okay? Quit smoking. Yung iba nag-ice, yung iba nag-chewing gum. Kung wala naman talagang sakit pero metallic taste, minsan kumain na lang ng vitamin C rich fruits para mabago lang yung panlasa. Number 2, mapait ang panlasa. Medyo hubig sa metal ito, mapait eh. Pero wala namang wala kang kinakaing mapait pero mapait ang panlasa. Ano ito? Number 1, dry mouth. Mapapansin nyo yan. Palagay natin, meron kayong sipon. Diba? May sipon ka, hindi ka makahinga sa ilong. Sa bibig ka humihinga, natutuyo ang laway natin, dry mouth. Serostomia ang tawag doon. Pwede bitter taste. O buong gabi, sa bibig ka humihinga, pwede rin yun. Naninigarilyo, nakaka-dry mouth. Diabetes, nakaka-dry mouth, nauubusan ng tubig pag diabetes. May gamot, nakaka-dry mouth, mga antidepressant, nakaka-dry mouth siya. Okay, so pag dry ang kulang sa laway, nag-iiba yung panlasa. Dental issues as usual, kung may problema, may infection, gingivitis, gum
problem. So, kailangan meron kayong tongue scraper. Kasi nga, yung panlasa ng mapapait dito sa dulo ng dila. Pwede rin gumamit ng mouthwash. Merong tinatawag na burning mouth syndrome. Parang kumain ng spicy pepper. Oo. Pag ganito yung sakit, pwede rin po. Nahirapan sila kumain. Stress. Mga taong sobrang stress, sobrang nervyos, dry mouth, di ba? Kaya sabi ko, pag na-stress kayo, uminom kayo ng tubig. Di ba? So, pag natutuyo na yung labi natin, yung dila natin, nagbe-bitter taste, uminom lang maraming tubig. Kinakabahan na-stress. May mga gamot nakaka-dry mouth, tulad na sinabi ko, may mga vitamins, may mga ilang gamot na antidepressant, may antibiotics na nakaka-dry mouth din. Nerve damage, tulad na sinabi ko, pareho din do sa metallic taste or bitter taste. Kung may nerve problem, brain tumor, Bell's palsy, epilepsy, nagbabago din yung panlasa. Tsaka may mga sakit, kung anumang serious infection yon, nakaka-bitter taste. Yan, bitter taste of the mouth, smoking, dehydration, gamot, stress, poor dental hygiene. Yan. Pareho rin naman yung mga home remedies natin, di ba? Magre-rinse. Minsan, pwede daw magmumog ng tubig na may asin or tubig na may konting baking soda. Maaayos yung pH ng bibig. Number 3, tapos na tayo sa metallic taste. Tapos na tayo sa mapait. Ito naman, maasim. Bakit maasim yung lasa? Alam niyo naman bakit maasim, di ba? Yan, no? Parang kumain siya ng lemon, no? Pag maasim, GERD yan, malamang. Diba? May GERD ka, nangangasim yung tiyan mo, yung muscles sa esophagus at stomach, hindi gano'n nagsasara. Kaya pag kumain tayo, humiga tayo, o busog na busog tayo, masikip yung pantalon natin, umaakyat yung kinain natin, pag dighay natin, maasim. Diba? Galing sa gastric acid, stomach acid natin. Kaya, nangangasim. Pwede masira ipin natin dito. Pag umakyat yung GERD, dahil acidic yan, masisira yung enamel ng ipin. So yan, nangangasim. Kaya maasim. Dental problem, again, pwede rin umasim ang panlasa. Dry mouth din, pareho din yon. Minsan medyo magkakapareho. Yan. Oral thrush, isang fungal infection, yeast infection. Yan, no. Kung mga mahina ang immune system, nagkakaroon ng mga puti-puti sa dila, yan, nag-iiba din panlasa. Minsan, sour taste. Okay, so, pag may GERD, kailangan gagamutin yung GERD, inom ng maraming tubig. Okay, meron daw mga special toothpaste to protect the teeth. Ewan ko, meron tayo dito. Antibacterial mouth rinse, tongue scraping, tsaka gagamutin yung GERD. Diba? Pagkakain, maghihiga agad. After 3 hours bago higa, o medyo maraming unan para hindi umakyat yung acid. Number 4, salty taste. Yan, nangyari na to sa atin. I'm sure na nangyari na to sa inyo. Pag maasim, number 3, baka GERD. Pag 4, pag meron kayong nalasahang maalat, ano nangyari? Oh, huhulaan nyo na ba? Dumugo. Ang dugo, maalat eh. Diba? Minsan dumugo yan eh. Kaka-toothbrush, may nakagat, may napingot, nakagat yung anumang parte dito sa gum, sa gilagid. Pag dumugo, maalat yan. Alam nyo yung lasa niyan, di ba? Sore, swollen gums. Yan, no? Bleeding, salty ang lasa niyan. Bukod sa bleeding, post-nasal drip. Di ba? Sipon, uhog. Pag ang uhog bumaba, ano lasa niyan? Maalat din yan. Diba? Maalat kasi yung ano natin yung mga sipon. Nose, diba? So, bad salty taste, baka tumutulo ang sipon mo. So, magmumog, pero pwede mga saline spray sa ilong para mawala yung block na nasal passages. Dehydrated, salty din ang taste. Pag dehydrated, heat stroke, napakainit, sobrang exercise, dehydrated, yan. Pag kulang ng tubig, o mamaya nagdadiarrhea, nagtatai. Pag kulang ka ng tubig, nagiging salty yung lasa ng dila natin. Siyempre, oral infection ulit, gum abscess, loose teeth.
may nana, nagkakos din. Kulang sa nutrisyon, kulang sa vitamins and minerals. Kung meron kang kulang, pwede rin maging salty taste. Okay? So, ano treatment natin? Regular flossing, brushing ng teeth, antibacterial mouthwash, pwedeng sugar-free gum, tigil alak, tigil sigarilyo, inom ng maraming tubig, iwas sa mamantikang pagkain, tapos papacheck tayo sa doktor, baka merong ibang medical problem. Sana nakatulong po to kung merong kakaibang lasa sa ating bibig. Salamat po.